Hello guys, Lovely Jan here. So for today's video, back to tutorials na naman tayo at another video tutorial para po makatulong sa ating mga teachers at sa ating mga mag-aral ngayong panahon ng pandemic for online classes. So kung gusto niyo pong maging interactive at fun ang ating mga regular online class na tulad nito, ayan, nakikita nyo na? Iliulitin ko yung link. Ayan. Try nyong i-click dyan sa mga may internet anak. At ipe-present ko naman yung slide dito sa ating, ayan. So, ready na? First question. 30 seconds lang kayo makakasagot ha. 30 seconds dapat nakasubmit na kayo. ...30 seconds, dapat nakasagot na. Submit na dapat, ha? Ang sagot ay letter A. Anong ugali ang pinagkita ng kanilang ama sa kanyang mga anak pagkatapos ito mamatay ni Muy-Muy? Dun sa kwento yon. So, tama, naging mapagmahal ang kanyang... Panoorin lamang po ang ating video tutorial mula simula hanggang dulo. At bago natin simulan yan, sa mga bago sa aking channel, wag pong kalilimutang mag-like, mag-subscribe, at i-ring ang notification bell for more video updates. So, at this point in time, intro po muna tayo. Hello, this is Lovely Jan and gumagawa ako ng mga educational videos and tutorials. Just check out Lovely Jan's channel. There you go. So, napalood na natin yung halimbawa ng aking interactive game show sa loob ng aking Google Meet during my online class sa Filipino 9. So, kung gusto niyo pong matutunan yan, panoorin niyo po tong video natin at intindihin po natin kung paano natin gagawin ito sa ating classes gamit ang Quizizz software application. So, syempre, alamin muna natin what is Quizizz. So, para po malaman natin, hingin po natin ang tulong ni Google. What is Quizizz? Ayan. What is Quizizz? Quizizz is an online assessment tool that allows teachers and students to create and use one another's quizzes. After providing students with a unique access code, a quiz can be presented live as a timed competition or used for homework with a specific deadline. After the quizzes have been completed, students can review their answers. Furthermore, the resulting data is compiled into a spreadsheet to give the instructor a clear visual of the student's performance in order to analyze trends in which areas might need the most focus in the future. This immediate feedback can be used by teachers to revise future learning activities and alter the focus of material by putting a larger emphasis on concepts the students are struggling with. So, sa madaling sabi, ang Quizizz ay tumutulong para makapag-set tayo o makagawa tayo ng ating quiz game show within our online classes. So, paano nga ba gamitin yan? So, let's go to our video tutorial. First, kailangan muna natin pumunta sa ating browser. I-type lang po natin, i-search po natin si Quizizz. Ayan. So, Quizizz. Click natin itong pinakauna. Quizizz, the world's most engaging learning platform. And then, mapupunta po tayo dito sa interface na to para mag-sign up. So, click lang po natin yung sign up. And then, click nyo lang po kung ano yung account, Google account or Microsoft account na meron kayo or other email account, pwede po natin i-register dyan. So, for the meantime, pipiliin po natin yung Google account. At yan, pipili na po kayo ng account na gusto nyo gamitin para sa quizzes na to. So, halimbawa, ito ang gagamitin ko account. At ngayon, papipiliin ka niya kung paano mo gagamitin ang Quizizz. So, at school, at a business, or personal use. Kung teacher ka, piliin mo ang at school. And then, piliin mo kung ikaw ay teacher or student. Teacher. Pwede rin as a parent, pero kung teacher ka, syempre teacher.
At ngayon, mapupunta na tayo dito. So, paliliwanag ko lang, bukod sa paggawa ng mga quizzes, may mga available na tayo dating mga halimbawa ng mga quizzes na pwede na nating gamitin ready-made for our classes. So, nakakategorize siya as icebreakers and bell ringers. Nagsindi ng mathematics, English and language arts, social studies, world languages, science, computer science skills, career and technical education, creative arts, health and physical education, and many more. So, pwede mo nang gamitin ito. Ito yung mga kinontribute na ng mga nakagawa na sa quizzes na pwede mong gamitin na template na hindi na ikaw mag-create. Kung anong meron na doon, pwede mo nang ipagawa for the students during your Google Meet session. So, kung gusto mo naman gumawa ng sarili mo, personalize, ang advice ko lang, ang tip ko lang, dapat prepared na dati sa isang notes o sa isang Word document yung mga questions mo para mabilis. Katulad nito. So, open lang natin yung notes. Yan. Para pwede nating i-copy-paste dun sa ating quiz is. So, balik tayo sa ating quiz is. Ayan. So, gagawa na tayo ng quiz natin, sariling quiz natin. So, paano gumawa niyan? Punta tayo dito sa ating button na create. Click mo at may options dyan na quiz and lesson new. So, ipapakilala ko sa inyo kung anong pagkakaiba nila. Pag ginamit natin yung quiz, magbibigay tayo ng allotted time na magiging time para gawin ito ng estudyante sa sarili nilang facing, sa sarili nilang oras ay mamanage nila. Wherein sa lesson, para itong PowerPoint na i-present natin during the session na tayo ang magmamanage ng time. Para siyang question one at a time. Halimbawa, question number 1, sasagot sila at hintayin mo yung time, seconds na ibinigay mo, yung timer na ibinigay mo din bago kayo mag-proceed sa second question. Sa quiz, ito ay bibigyan mo sila ng mahabang panahon para sa paggawa nila. So, sarili nilang time. So, for this time, ay ituturo ko ay yung during interactive sessions natin. So, dito tayo sa lesson new. Ayan. So, dito magta-type lang tayo ng pamagat. Halimbawa sa akin, Filipino 9, Quarter 1, Module 2, pagsusulit. Okay. Then, piliin natin yung category. Okay, usually, world languages. Pwede rin education. Pwede rin siya under ng may languages pa ba dyan? So, English. Okay, okay na tayo dyan. And then, next. Bahala po kayo sa category ng inyong subjects. So, as you can see, para tayong may PowerPoint dito. Pwede rin natin niyang palakihin, palitan yung font. Depende sa gusto mo. Ayan. Pwede mong palakihin yung font. Okay. Ayan. So, ito yung magiging pamagat. Pwede palakihin pa natin yan. Para lang siyang PowerPoint. So, regular na nagpa-PowerPoint naman tayo. So, hindi na tayo bago pa sa kung paano ang itsura niya. Ito yung makikita mismo sa window ng mga bata. So, 96 lang. Hindi na kaya. Ayan. So, lagay ko lang dyan. Tapos, yung pangalan natin na nag-create. Pabay natin to. Ayan. Okay na siguro itong palakihin pa kasi nagdoble naman na siya. Ayan. Para mas malaki sa window. Kasi sa Google Meet, diba lumaliit? Lumiliit yung PowerPoint natin. So, ganito na siya. Okay, meron na tayong title. Next, mag-add tayo ng slide. Okay, pwede tayong maglagay ng another blank para sa panuto. Okay, copy lang natin yung panuto ng pagtataya. Okay? And then, click natin yung text para mag-insert tayo ng text. And then, i-paste natin. Okay, meron na tayong panuto. Okay, i-center lang natin siya. Katulad lang siya ng PowerPoint. Ayan. Okay, pilitan natin yung font nito. Or yung kulay, pwede rin red. And then, pilitan natin yung font niya. And then, lakihan natin yung font niya. Ayan. Okay, nabawa ganyan. Tayahin, panuto, basahin. Okay. Next, gagawin na tayo ng ating questions. Mag-add lang tayo new slide. Tapos, meron tayo dito sa gilid na pwedeng pagpilian. Multiple choice, fill in the blanks, poll, and open-ended. So, sa questions na gagamitin ko ay multiple choice muna tayo. Kasi yun naman yung madalas nating ginagamit during quizzes sa ating mga estudyante. So, multiple choice. Okay, so magbubukas siya, may sarili niya siyang template. Ang gagawin na lang natin dito ay magdadagdag ng ating mga questions. So, open ko na ngayon yung notes ko for questions. Ayan. So, ilalagay ko yung first question natin. Halimbawa, copy, then paste. Ayan. So, pwede natin palitan ng kulay. For the meantime, ganyan na muna para sa tutorial na to. Next, ilagay na rin natin yung options. Okay, dito sa ilalim ay may makikita tayong halimbawa ng settings niya na maaari nating ayusin. So, dito merong more than one correct answer. Pwede mong i-on yan kung merong sagot dito na more than one. Pero pag wala naman, off lang siya. Okay, next, pwede mo ring ayusin yung timer. So, para sa questions na to, since magbabasa pa naman sila ng question, dadagdagan ko ng 15 seconds yung default na 30 seconds. So, gagawin natin 45 seconds. Pwede ka rin mag-add ng topics. Para dito, hindi ko na muna siya lalagyan ng topics. And then, piliin mo yung tamang sagot para sa question na to. So, click natin yan. Ayan. So, ito yung sagot, halimbawa na lang. Okay? Meron na tayong first question. Next na ituturo ko naman ay paano naman kung may imahe, halimbawa, may image na kailangan para doon sa questions natin. Kasi sa module ko, meron silang babasahin na parang paragraph. So, in-screenshot ko na lang yun para maging image siya at ilalagay ko siya dito. Okay, add new slide tayo.
And then, multiple choice ulit. Okay? So, dito, lalagay ko na lang yung unang questions para doon sa questions ko na kakailanganin niya ang image. So, okay. Lalagay ko lang dito. Yan. And then, click natin yung image. Tapos, pwede mong i-drag diretso or click mo na lang ito. Then, hanapin mo yung image kung saan mo sinave yung photo or yung image para sa question mo. So, nasa akin ay nandito. Ayan. And then, open. And then, hintayin lang natin siyang mag-process. Pagkatapos na mag-process, i-click lang natin yung save. As you can see, nandito na siya. Ayan. Meron na tayong image na pwede nilang makita at meron na rin tayong questions. Next, ilalagay na ulit natin yung options. Copy-paste lang din. Nakikita niyo na po ba kung anong importansya na meron na tayo dating encoded na questions or copy-pasted na questions? Para copy-paste na lang tayo dito sa template ng ating quizzes sample or template. Ayan. So, meron na. Okay, next, ganun din. Piliin natin yung sagot. Okay, and then, seconds ulit, 45 seconds ulit. And then, okay na. So, ayan. Halimbawa, natapos na natin yung quiz natin at dito na magtatapos yung ating quiz. So, next na gagawin natin ay isi-save natin siya. Click natin yung save. Okay, papamagatan natin siya. Add a title image. So, ganun pa rin. Pagsusulit. Filipino 9. Pwede ka kasi maglagay dito ng image mo para sa quiz mo. Meron din ako actually sample, pero di ko alam kung gagana siya dito. So, mali nga lang yung title. So, halimbawa yun na lang yung inedit kong yun. Ito. So, hindi siya pwede. So, meron siyang 5 MB dapat. Ito. So, okay na. Huwag natin lagyan title na lang. Filipino 9, quarter 1, module 2, pagsusulit. Okay na yan. So, wag na tayo maglagay. And then, select language, English. So, for the meantime, English na lang din yung gamitin natin. And then, select grades from grade 9 to 9. Kasi 9 lang naman yung gagamit. No? 9ers ang gagamit nito. Then, public visible to everyone. Ganyan lang siya. And then, click save. Okay, as you can see, naka-create na tayo. Pupunta siya dito. Ito na yung ating create na slide. Okay? Okay. So, paano na siya gagana? So, ituturo ko na ngayon kung paano siya magiging live sa ating lesson. So, gagamitin na natin siya sa ating Google Meet. So, minimize ko lang muna ito. Mag-open ako ulit ng window natin para sa ating Google Meet. Okay, halimbawa, punta tayo sa Google Meet. Ayan, and then yung meeting. And then, start meeting. Ayan, so, nandito na ako sa Google Meet. Click natin yung chat. I-minimize ko lang ito para makita nyo. Okay, ito yung aking Google Meet. Ayan. Okay. Okay. So, try na natin. So, click na natin tong start a live lesson. Okay, then click present. Okay. So, ito, ganito rin yung makikitang window ng ating mga anak in case na maibigay natin yung link. So, paano natin bibigay yung link? So, click muna natin tong share via link and then copy link. Ayan. Okay. So, yung link na yon, yun ang ilalagay nyo dito sa Google Meet nyo sa sessions nyo. So, paste nyo dito. Ayan. Paste natin. Send natin. Another one. Paste. Okay. Kaya 3 times you send para makikita ng estudyante nyo. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung window ko bilang teacher at window mamaya ng mga bata. Okay, so halimbawa, hindi kasi tayo pwede mag-start dito pag hindi pa nakapasok yung mga bata. So, una tayong papasok. Halimbawa, tayong estudyante. Ito yung ating window. So, habang naka-on yung kanilang Google Meet, mag-on din itong kanilang quiz. Maririnig mo pa rin sila. Okay, papalitan natin yung pangalan ng student ng Cordapia. Ayan. And then, click Start. Okay, once na nag-start si students, papasok yung pangalan dito. Makikita mo na rito kung sino yung mga nag-join. Okay, so may nag-join dyan. Okay, ngayon pwede na tayong mag-start. Halimbawa, kompleto na sila. Nandiyan na yung 30 students mo. Pwede mo nang simulan. So, once na start mo dito, meron din silang makikitang window nila. And kung anong makikita mo sa window mo, ganun din yung makikita sa window nila. Okay, pag i-next slide mo yan, magne-next slide din sa window nila. Okay, at the same time yan. Habang kayong pareho ay nasa Google Meet. Okay, next ulit natin.
So, as you can see, sumagot na yung estudyante sa window niya at mayroong leaderboard na makikita dito. At makikita mo rin yung chart view kung ilan yung sumagot sa bawat options. Nandiyan yung tanong. Pwede mo i-full question yung i-full view yung questions. Pwede ring chart view, pwede ring participants view. Sa participants view, makikita mo lahat yung mga sumasagot. Okay, so chart view muna tayo. Okay, so sa window naman nila, hindi na nila makikita to. Ayan, makikita lang nila. Ito makikita nila sa Google Meet mo kung magpe-present ka. Okay? So, nakalimutan ko, no, i-present natin to sa ating Google Meet. So, ayan, tab, playing quizzes, quizzes lesson, kasi teacher pala. Ayan. Okay. Sorry, nakalimutan ko kanina. Ayan. Pero nakita na natin yung ginagawa ng estudyante at kung paano nila ma-open. So, as you can see, nagpe-present na ako dito sa window. Itong window ko, nakikita ng mga bata. So, nakikita nila yung leaderboard kung sino nanguna, kung ilang mga options or kung ilan sila nakakuha ng tama. Ayan. Habang sa kanilang window ay ito. Okay? Next slide natin. Okay, para sa ikalawang questions, nakita nyo na. So, habang nagpresent yung ating view bilang teacher, ayan, nakikita rin nila sa kanilang window. Ayan, ito yung kanilang window. Pwede silang mag-switch dyan from Google Meet to their window. Kasi nandun na yung link eh. Ayan. So, ganyan siya guys. Okay? So, next slide din natin. Okay, so dun na nag-e-end yung questions. So, click lang natin yung yes, all done. Okay? At yan yung lalabas sa kanyang window. Okay, ito naman yung makikita natin. Okay, pwede nating i-view yung reports. Makikita natin yung ranking dito. And all. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, yun yung kanilang window. Nakita nila yung scores nila at the same time na ipa-flash mo sa kanila. So, mag-stop sharing na muna tayo. Yan. So, out na muna tayo sa ating Google Meet. Okay, balik tayo dito sa ating window. So, isang magandang feature din ng quizzes ay pwede natin siyang i-share bilang assignment sa ating mga estudyante. So, ibibigay natin to as assignment natin. I-schedule natin siya sa time na gusto natin na sagutan nila itong ating quizzes template or quiz na ipipigay natin gamit ang quizzes. So, paano natin gagawin yan? Punta muna tayo sa ating account. Okay, back. Okay. Ngayon, meron tayo ditong assign homework. Click lang natin yan. At may lalabas dito na custom deadline. Okay. So, participants can complete this assignment until, so, bibigyan natin siya ng date. Ano ba ngayon? October 6 o October 7. Okay, tama na yan. 1 day from now. Halimbawa, 1 day. Pwede naman mag-extend kayo kung gusto nyo sagutan nila yan ng Friday. Ayan. Or pwede nyo lang sagutan ng Saturday. Bahala kayo. And then yung time na gusto nyo sagutan nila. Okay. Sa halimbawa sa akin, pwede silang sumagot ng start 9 o'clock. 9 o'clock in the morning. AM natin yan. Ayan. Okay. So, kung may makikita kang lightning symbol na ganyan, ibig sabihin na pwede mo siyang i-upgrade sa gusto mo. So, for the meantime, na-set na natin. Ayan. So, ang deadline niya is tomorrow hanggang 9 o'clock. Okay, palitan natin. So, 5 o'clock PM na lang yung deadline natin. Ayan. So, ayan, sasagutan dapat nila is starting ngayon until tomorrow ng 5 o'clock PM. So, yun yung pagsagot nila. Pwede rin na mag-assign ka ng classes mo sa Google Classroom, pero gagamitin mo na yan kapag ikaw ay upgraded na. So, usually, pwede mong gamitin yun sa Google Classroom gamit yung link na kahit hindi ka na mag-upgrade. So, i-continue na lang natin yan. Ayan. So, pwede mo nang i-share yung link. Ayan. Okay, nakopy na natin yung link. Okay, punta tayo sa Google Classroom. Ayan. Okay, may Google Classroom ako. Ayan, hindi mo na siya ide-diretso, no? Hindi mo na kailangan mag-upgrade ng account. So, halimbawa yan, punta tayo dito sa Baitang 9. Classwork. Ayan. Tapos, create assignment.
Yan. So, lalagyan mo ng pamagat. Okay, X ko to. Dito ko ilalagay yung link. Ayan, ipipaste natin. And then, add link. So, ayun na yung quizzes nila na pwede nilang sagutan. Okay, i-share ko sa lahat ng section. Ayan. Mga gumagamit ng Google Classroom, hindi ko na i-discuss ngayon, ano. So, hindi na ako maglalagay ng due date dyan kasi meron naman na mismo dito sa quizzes game link. So, tatitle na lang and instruction. So, ganun ko siya ginagamit dito sa Google Classroom. Okay, so, post na natin yan. Then, i-assign. Click mo lang i-assign dito. Then, pupunta na siya sa Google Classroom. Ayun na yung quizzes game link. Okay? So, ganun lang siya mag-share sa Google Classroom. Next, na magandang features ng quizzes ay pwede nating ma-download yung result ng kinandak nating quizzes. Katulad yung kanina, may records na yung mga bata natin, mga estudyante natin dun sa ating quizzes application. Gawin lang natin, pwede nating i-download yung kanilang result. So, paano natin gagawin yan? Let's go again to our account. Sa ating quizzes account. Okay, nandito tayo sa ating quizzes account. So, dito, pupunta lang tayo dito sa reports button. Okay, so lalabas dyan yung quiz na ginandak natin. So, ito yung kinandak natin 18 minutes ago. Kanina yung ginawa natin. So, click lang natin yan. Okay, as you can see, mayroong view lesson, live dive, mayroong questions, overview, and topics. Pwede nyo explore. Ayan, yung mga sumagot kanina, overview, any topics, wala tayong include ng topics kanina. Okay, so paano na natin yan? Click lang natin tong download. Okay. So, ito na siya. Ito na, na-download na natin. So, ito yung magiging itsura niya. Napakaganda po ng kanyang, nandun na yung title and all. Ayan. So, nandyan yung accuracy, correct, incorrect, unattempted, andyan din yung player. So, may summary siya. Okay, di ba napakaganda po ng quizzes application or software application na to para sa ating records, record keeping at the same time interactive siya for classes. Ayan. Hopefully guys, natutunan nyo po gamitin ang quizzes at mag-create ng quiz dito sa quizzes. So, kung natulungan kayo ng video na to, please do like, subscribe, at i-click na rin po yung notification bell for more video updates na katulad nito. So, once again, this is Lovely Jan. See you next vlog and stay safe everyone. Bye-bye!